limang paligid. Talagang napapanahon niyang ano eh, napapanahon niyang kinakanta mo eh. Bakit ba? Paano mo nasabi? Kung may pera kang 38 million. Oo. Bawal kantahin yan eh. At 35 million ang ano yun. Danyos dyan. Pero magandang ano din yan, kantan I-heads kumanta niya, di ba? Oo. Spolarium. Right. Ano ba Spolarium? Yung, di ba? Painting yan eh. Paintingin, di ba? Painting ni Juan Luna. Ano? Antonio Luna ba? Juan Luna? Juan Luna Juan yata. Oo. Wala tayo si Master Bet eh, ang ating researcher. So, ang alam ko is sa painting yung Spolarium and para siyang pag narinig mo yung Spolarium, parang ano siya, space or something. Ano bang ano ng Spolarium? Ano yan eh? Hindi ko alam yung eksaktong salita. Hindi, ang ibig sabihin pala niya ay to be drunk as fuck. Yung paglasing na lasing ka. Okay. Parang At one point dati, nung 90s, parang 90s, 2000 yan. Naging islang yan eh. Na pagka sa inuman, lasing na lasing, kakalad ka rin ka. Kaya spolyarium. Okay. Kasi, di ba, yung kinakalad ka. Kinaaladkad na painting. Yung lasing. Yun yung ano. Lasing ba yun? Hindi. Pero pagka lasing ka, magiging kamukha mo yun. Gano'n. Kasi alam ko, parang ano yata siya eh, na tao, namatay Taong tinotorture yata. tinatorture, mga gano'n. Islang yon ng mga konyo boy sa mga university na sobrang drunk mo bro Last night bro, sobrang drunk mo. Parang konyo. Parang konyo you're dati. like spolyarium eh. Okay. At one point ganon. Parang very very briefly. So, yung spolarium pa, ano siya eh, no? Parang, yung spolarium, parang, unang dinig mo, parang umiikot eh, no? Parang ganun din yung, ano. So, yun pala yung tawag sa mga konyo, no? Bro, you getting drunk na, bro. Yung spolarium. Tignan mo si isang bro, handusay na bro. Handusay, bro. Spolyarium na siya, bro. Spolarium na siya. Dahil sa episode 6 na tayo, naisip ko, gusto ko mag-dissect tayo or review tayo ng kanta eh. Maganda yan. Kanta yung kanina yung kinakanta mo ng Spolarium. Kailan to naging ng E-Heads? Di ba 90s to? Parang 90s yata, or late 90s. Parang ganon. Sa ano yata? Anong album ba yan? Natin 99 ba? Wala akong idea sa album ng E-Heads eh. Basta matagal na siya. Parang Caterpillar, ganon. Hindi. Medyo ano siya yung sa pang-apat na album na yan. Wala ko kasi idea sa ng E-Heads eh. Ang idea ko ng mga album, syempre, paborito ko yun eh. Parokya na din, yung Burugudus mo, tapos Gulong Itlog Gulong, tapos yung pinakauna niya, Kangkang Cornets, yung una nila, di ba? Kangkang Cornets. Kangkang Cornets. Kangkang Cornets yan. Tapos yung Gulong Itlog Gulong, yun yung Halaga, di ba? Yun lang, may mga idea ako. Tapos yung Bigotilyo, yan, yung mga yung mga dating Pwede yan, i-interpret natin yung mga lyrics. Okay. Maggaling-galingan tayo. Yan mga gusto ko yung nagagaling-galingan. Gagaling-galingan. Parang, ang hirap ng, ngayon, mga feeling relevant ng mga pinagsasabi. Yung mga feeling, meron akong isang nakita sa social media eh. Parang bago lang siya sa larangan ng bata pa, pero gusto may mabigat na kagad yung mga may relevant kagad yung mga pinagsasabi. Pati yung mga datihan binabangga. Mga ganun tayo, no? Nauso yung social media, parang gusto natin maging relevant yung mga pinagsasabi natin eh. Feeling relevant, mga sabi nga, mga ganun. May bilang ang opinion, may bigat. May bigat. May bigat ang dura. Kaya may halak yun, tol. May plema. May plema. Okay, so yung Spolarium, napapanood yan eh. Kasi... dahil dyan sa controversial na upcoming movie, di ba? Sinong artista to? Kalimutan ko yung pangalan, magandang babae. Si Pop Cola? Hindi, gaganapan niya si Pop Cola. Pop Cola. Si Pepsi. Si Pepsi. Si Pepsi, yung the R word of Pepsi Paloma. The R word. The rapist of Pepsi Paloma. Pwede namang pwede namang ito pwede nating pag-usapan to, no?
dahil nga naging controversial nga tong yung ano ni Director Daryl Yap na yun nga parang lahat na binangga niya pati yung mga ano kahit si Arnold Clavio binangga niya din no. Anyway, sumagot lang naman siya. So ang ano ko lang doon parang pwede mo namang kasi may mga iba kasi na dinadaan sa movie na may message, 'di ba? Parang hindi ilantaran eh. Kumbaga maglalagay ka na subliminal message ganun. Yung parang may tawag doon meron ang gustong imensahe pero itinatago mo siya. Parang euphemism man tawag doon, 'di ba? Yata hindi ako sure. Parang yung euphemism yung ibig sabihin parang nakatago siya sa isang imahe na yun pero yun yung mensahe. Yung ganun, parang subliminal message. So parang hindi direktang hindi direkta. Na parang tinatago mo, parang ganun. So, kasi napaka-controversial nitong Pepsi Paloma, 'di ba? Alam mo, siyempre 90s, 'di ba? Yung ang alleged dito pero naganap yata yan parang mga 80s. 80s dekada 80. Pero syempre kaya rin nag-anto ng 90s dahil dun sa kanta ni Ieds. Naiuugnay yung Spoilarium. Kung titignan natin yung kantang Spoilarium, parang parang napaka likot ng isip ng mga tao. Kasi, ano yung lyrics nun? Dumidilim ang paligid. Dumidilim ang paligid. Ano bang ba't dumidilim paligid? Ewan ko, baka gabi ginawa yung 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 kanta. Yung kanta. Baka gabi ginawa. Ni Eli Buendia. Tapos? Pero ito, ko na kagad, Ano yan dati nung nagbablog pa ako, sa panahon pa ng Blogspot, WordPress, Multiply. Alam ko na debunk na to na-debunk siya. Na-debunk na. Kasi nagsimula yan, naiugnay yung Spoilarium dahil may mga ilang profesor sa UP na dinidiscuss yan. May discourse. Gumawa siya ng diskurso niya, na ito ay patungkol kay Pepsi Paloma, yung kanta ng E-Heads. Pero na-debunk na to, alam ko yung, kung di ako nagkakamali, dating manager nilang E-Heads, si Carl, basta pangalan niya, Araneta yun Araneta. Sa Multiply yata o sa GeoCities. Basta yun yung mga GeoCities saka Multiply, yun naman yung karaniwang mga blogspot. Nabasa ko yan kasi dahil nga nagbablog ako noon, yung nagbablog walking ako So kung saan ako pupuntang vlog. Tapos yun, doon sa meron siyang vlog. Tapos binanggit niya yung parang ni-revisit niya yung Spoilarium. Ayun si Karine Araneta ang pangalan niya nung manager. Okay. Nung former manager ng Heads. Okay. Ngayon ang sabi niya, yung kanta na yon tungkol lang talaga sa pagiging sa inuman session, sa pagkalasing. Kaya nga tulad nung nabanggit ko kanina, yung Spoilarium. Spoilarium. Ano siya, ano ba tawag dito? Islang for being drunk as fuck, yung talagang lasing na lasing. So, yun. Alam nila yung islang na yun, 'di ba? Dahil nga bilang mga taga-UP yung yung Heads . So, tapos yun, yung gintong alak tungkol to sa yung gold infused na alak, yung Schwarzenegger. Hirap banggitin yung pangalan, basta may lager sa Gold Lager ba yun? Yun yung ininom nila. Tapos yung si Joey at Enteng, mga roadies nila yan. Yung mga sound mga alalay nila. Sound engineer or mga nagsi-set up ng instruments. Si yun, kung di ako nagkakamali, yung si Joey Kao. Nakalimutan ko, basta may Kao sa pangalan. Kao-Tao ba yun? Basta yun. Tapos si Enteng. Tapos ba may sinulat sila doon sa si Enteng at Joey dyan. Walang dyan. Pero hindi, dyan yung sabi, DYAN. Hindi kasi anong ni Enteng at Joey dyan. Diyan yun Diyan sa Gintong Salamin. Sa Gintong Salamin. Pintong Salamin. Diba? May nagbura. Di ko na mabasa pagkat merong nagbura. Pero lang yun. Natin yan, magandang tayong lyrics. Lang natin. Pero ito nga, ito na yung literal na pagkakapaliwanag. Nung konektado talaga sa Heads, sa E-Heads, na former manager. So, yun lang. Hindi siya tungkol sa sa kay Pepsi Paloma. Sabi nung manager.
Wala yun. Inano ko lang. Para lang meron tayong nakaangkla agad tayo sa basihan ano. na agad. Pero pwede pa rin nating gawing makulay. Makulay. yung interpretasyon, di ba? Kabisado mo ba yung lyrics niya? Hindi nga eh. Hindi ko kabisadong ano eh. Wala si Master Bet. Pero, ayun. Kasi, yung ano nga, di ba? Yung katulad nga na ginagawa ni Enteng at Joey dyan. Yun, nabanggit mo nga yun. Yung parang sila yung nag-set up yung Enteng. Syempre, yung during that time, Enteng. Doon dinuktong yun eh. Si Big Soto kagad ang nun eh. Ang iniisip nun eh. Tapos, hindi nakatulong, tol, na ang Eraserheads at si Tito Soto ay merong may beef. May beef sila. Kasi si Tito Soto, parang yung alapaap, Kanta niya alapaap. Parang pinapaban yata yun. Kasi parang tungkol sa drugs. So parang yun, may beef sila ng heads. And during that time, tapos, ba si Tito Soto nun? Senador na. Tapos, okay. Siya, yun, doon na idiniduktong ng mga tao. Siguro kaya bumawi sila sa kantang Spolyarium. Kasi kinanti sila ng di ba? Kaya likod ng isipan ng mga Pilipino. Pero sa pagpili ng hindi nila scrut. Ganun talaga. Anyway, balik tayo. So yun pala yun, no, yung alapaap. Yung alapaap kasi makikita obvious naman pero yun yung sinasabi na may beef daw. Actually nabasa ko yung ganong kwento sa social media din nabasa ko din. Tapos, yun na nga, yung tawag dito, si Pepsi Paloma ba? Hindi ko siya nabutan eh. 1980s yun, di ba? Napanood ko yung pelikula niyan, yung Virgin Island. Dating-dati pa, 90s. Virgin Island? Virgin Islands. Okay. Yung, yata siya. Kalimut, Pikang ba pangalan niya doon. Basta, doon ko lang siya nakakita. Okay. Tapos, hindi ko pa alam na patay na siya noon eh. Ano ba kinamatay ni Pepsi? Suicide daw. Dahil sa, siguro, anxiety, depression. Na-depressed daw. Ayon sa chismis. Siyempre, chismis, di natin patototohanan yan. Chismis lang. Ano nga daw, ni-rape siya ng 3 komedyante. Tsaka isang kabayo. si Richie Diorsi kasi parang nai-involve ba dyan eh. Tapos nakulong tol. Si Richie Diorsi. Nakulong. Pero hindi dahil sa doon. Dahil sa bisyo. Sa iba, sa ibang Sa ibang Siyempre, alam mo naman mga tao, sabi, doon na yun. Tapos, nag-apologize, public apology yata yung TVJ sa Itbulaga. May parang napanood ko to, yung mga, nung bata pa yung internet. Mga 2006, 2007, yan. May internet na yun. Napanood ko to eh. Parang footage na na yun nga, nakaload. Sobrang labo eh. So hindi ko rin alam kung ano yun, sila Tito Vic and Joey o kaya baka hindi ko naman talaga napanood, nami-misremember ko lang na Mandela effect ako. Mandela effect. Ayun. So yun yung pinagbabasihan ng mga konspirador, ng mga conspiracy theories na bakit ba sila nag-public apology. Tapos wala na yun, yung footage na yun, burado na. Wala kang makikita ngayon doon? Wala makikita? Wala. Ewan ko siguro, may nakasave pa. May naka-captured. Basta wala na yun. Tapos may beef si Tito Soto at ang Eraserheads gawa nga nung yung issue dun sa Alapaap. Tapos, yun nga, binanggit yung sa Spolyarium, yung si, Enteng at Joey. Jaan. Wala si Jan eh. Wala si Jan eh. Jaan. Wala, yun lang. Sige, iano natin yung So, pinag-usapan natin yung behind, kung ano ba talaga yung sa likod ng kantang Spolyarium na maraming mga conspiracy dito na pinagko-connect-connecta ng mga tao. Napakatalino ng mga Pilipino nito, no? Malilikot ang malilikot ang isip, no? Talagang, kung inisip ko, sabi ko, kung gano'n lang pag-isip ng mga tao, siguro, di tayo naghihirap, Kasi, ang isip, malikot ang isip. Creative, Creative, oo.
Tapos ngayon mga Pilipino, ayun, wag mo na ako i-educate. No, wala nang oras diyan. Pero di ba? Anyway, yung spolarium, ato napapanahon ngayon to kasi magkano yung sud kay ni Big Soto kay yung asunto, sud 35 million ba? 35 Nataan million. nyo, so Mahal, laki nun. 35 million, 25 billion, basta ganun. Basta 19 na na kaso daw 19 counts. 19 counts pala, sorry. 19 counts. Kasama na doon yung, hindi lang cyber libel libel din na hindi cyber. Alam mo, dalawang kaso yun, di ba? Cyber libel, saka yung paninirang puri, di ba? Yung mga ganon. Kasi, ako, given na if ever man na totoo yun, pero hindi mo dapat ganun yung the rapist of Pepsi Paloma. Pwede mo lang sabihin na mag-ano ka ng tawag dito, katulad ni si Jose Rizal, di ba? No limit hanger Touch me not. So, ang ibig sabihin, wag mo akong silangin, wag mo hawakan. Parang ano niya yun? Pantira niya sa mga praile, sa mga mga, di ba? Hindi naman nilagay doon na ang mga ng mga pare, di ba? Hindi siya nag-title ng ganun Sa akin lang, ang punto ko doon, sana hindi naman niya ginamit ng the rapist of Pepsi Paloma. Dapat nilagay niya, spolarium. Di ba? Yun lang yung title. Baka magdemanda din si Ellie. Sa bagay. Dalawa magdidemanda. Pwede ring Pepsi Paloma lang. Wag na yung the rapist. Kumbaga, anong gusto mong iparating? Bakit nilagay mo siya ng the rapist? Pwede mo lang the story of Pepsi Paloma. Meron ako napanood the story of ganito, yung mga ganyan, di ba? Sara Balabagan, mga ganyan. Napanood ko yun yung the story niya. Ganun lang, the story of. Wala man lang yung the rapist of Sara Balabagan saka yung isang ng sa Hindi mo pwedeng gawin yun, di ba? Kasi syempre, yun. Pero kasi sobrang tapang na itong Daryl Yap na to. Hindi. Siyempre nagmumula yan sa tubo ang niya, pero nasa likod. Ang inspirasyon niya, tubo Pagka controversial, may tubo ka dyan. Pero may narinig ako na parang kinuha ko yung punto niya, yung opinion niya Sabi niya ganun. Mag-election daw. Kumbaga, may narinig lang akong ganun nagsabi na siguro kaya naggumawa siya niya, nag-election kasi para pansira sa mga Soto. Yun sinasabi. Kasi si Vico Soto o kaya si Tito Soto di naman magre-re-re, di ba? Or may mga ganong pero lalang sabi ko, mukhang may punto pero di pa rin siguro. Yung parang kumbaga babayaran. Ang hirap niyan Tingin ko na kuha na ni Daryl Yap yung niche niya. Yung niche niya ay kontrobersya. Yun ang kasi doon na siya nag-specialize ngayon. Alam niya na pumaldo na siya sa nakaraan Pumaldo na siya sa mga kontrobersyang pelikula. Ngayon, baka ganoon talaga niya, no? Tapos yung Pepsi Paloma Spoliarium yan. Taon-taon yan to lumalabas Lumalabas siya, recurring meme na yan Oo nga. Recurring meme yan. So yun, kinapitalize. Pero mga memes yung nakaganon. Coca-Cola. Kasi Pepsi, Teka, official soundtrack kaya yung Spoliarium diyan. Ang saya nun pag Ayun nga, di ba? Di ba? Yun nga, di ba? Pero tingnan natin. Gusto ko nga mapanood kung may lang ako Tapos ang pagkakalam ko, binanggit na rin ni Ellie sa isang interview ni Ellie Buendia na hindi tungkol doon, hindi tungkol kay Pepsi Paloma. Yan nga sinabi nga niya. Tapos syempre yung mga tao naman makukulit. Hindi, napilitan lang yan ang sabihin niya kasi makapangyarihang mga tao yung yung TBJ. Mga prominenteng tao yan. Hindi mo pwedeng banggain. Pero alam ko si Joey De Leon at Ellie Buendia, alam ko magkaibigan yan magkaibigan yan. Mga composer, di ba? Magkakaibigan. Magkakaibigan yan. Si Ellie Buendia. Okay. Okay, sige. Himayin natin yung Spolarium ngayon. Himayin natin. Okay. Sige. Ano ba yung unang verse? Dumidilim ang paligid. Dumilim ang paligid. Dumidilim o dumilim? Dumilim. Dumilim ang paligid. Kasi pagka naatiban ka, didilim. Nabetchin ka. Nabetchin.
Dumilim ang pali. Siguro ganun na nasa isip nung nung mga conspiracy theories. So, kaya dumilim yan kasi Nilagyan ng pampatulog. Na-spike na yung tanduay ni ni Pepsi. So, ano muna natin, bago natin, natin yung parang kwento niyan, yung chismis na yan, na pumunta daw sa hotel ba o ano? Dahil Apuds, sabi? Sa ano? Ay, hindi, iba na yan. Ibang ano yun. Pero sa condo rin to. Condo rin. 11th Tapos sabi floor dala ka Puds. Ito, Iba naman. condo, ikalabing isang palapag. Okay. Pero sa totoong nasa 11th floor sila nito, yung sa kwento ng Totoo, manager. Nasa condo sa San Juan. Kaya binanggit yung San Juan doon eh. Diba? Nasa San Juan sila. Sakto talaga, no? Okay. Hindi, ako naman naniniwala ako sa mga composer na may tinatagong mensahe. Oo, subliminal message na kumbaga, kahit ako gumagawa ako ng poetry, parang kung sino man isang tao or sino man netong makapukaw or sa mensahe ko na ako lang nakakaalam. Sobrang likot ng isip mo kasi nag-connect na yung utak natin. Naano kasi sa isang ang composer daw kapag yun ang art yung mensahe. Art yun Yung itatago mo sa talinhaga, yung art yun Pag kung sino man nun, yung parang maka-access. Kasi yung mga iba karaniwan, mga mabilis maka-access ng kanta kasi pero yung mga talagang artist talaga, gumagamit pa ng mga ng mga subliminal message. Okay, so yun lang yung kay Eli Buendia kasi alaman natin yung mga pag sa kaya nga yung imahinasyon totoo yun kaya okay, so yung Polarium na yan sakto may San Juan ba talaga? May San Juan City. Nabanggit sa lyrics? Dumilim ang paligid, di ba? Lumiwanag ang buwan, San Juan. Okay. Doon yun. Binanggit rin nung sa blog post nung manager nila dati. Na nasa San Juan sila noon. Sa condo. Talagang coincidence talaga, no? Hindi, nasa yun talaga yung tinutukoy, literal na tinutukoy nung lyrics ni Ellie. Pero yung kwento? Yung conspiracy na, ayun nga, sa San Juan rin naganap. Yung di umano'y pangalay. Wala yun. Kanya-kanyang kanya-kanyang ang matawag dito, interpretasyon. Kaya depende. Kaya kahit sinabi na ni Ellie na hindi naman tungkol doon yun Hindi naman tungkol kay Pepsi yan, kay Coke. Kaya hindi naman tungkol sa kay Pepsi Paloma yan. Sa lang yan, yung talagang kay literal. Yan, literal na literal na inuman lang. Na inuman lang sila. Na silang magkakaibigan. Ayun. Tapos yung siguro dahil nasanay sila na yung mga tao may nasanay na may double meaning yung mga kanta, 'di ba? Yung alapaap. May mga may mga double meaning. May mga meaning na Syempre pag tinanong mo sila sila Ellie niya. Hindi ko alam kung nagbigay na siya ng interview tungkol sa kung ano ibig sabihin nung alapaap. Pero buksan parang mo aking mata. Hindi daw tungkol sa sa Tobats. Wala lang. Pero syempre makikita mo mo naman sa lyrics, sabi nung mga nag-i-interpret tungkol sa yan, sa drugs yan. Kaya alapaap nga usok Mausok, 'di ba? Tapos ano nun? Yung buksan mo aking mata, di mo ba makikita ako ngayon? Kasi nakikita mo pag high ka, 'di ba? Gusto mo bang sumama? Tapos 'di ba, ang daming bawal sa mundo. Diba? Ang daming. Ibig sabihin, illegal yung pinag-uusapan dyan. Illegal. Sinasaktan nila tayo. Kasi, tutusin, di ba sinasabi, ang daming bawal sa mundo, tapos sinabi, sinasaktan nila tayo. Sinasaktan mo ng damdamin ko Gusto lang namin maganto. Di naman kami ng argabyado ng tao bawal pa sa amin. Mga ganon. Okay, so, marami, no? Pero pwede mong i-argue na, hindi tungkol sa, sa droga yan. Tungkol yan sa
pagtaas ng yung kamalayan. Kamalayan. Diba? Yung consciousness, di ba? Consciousness. Pwede rin naman. Ako naman, sa Tungkol yan sa meditation. Okay. Kasi pwede mo naman, as a composer, kung ikaw si Eli Buendia, pwede mo rin naman na ipaano yan tawag dito, i-deny yan no? Kasi ikaw naman ikaw naman artist yan di sabi, katulad nun sa Spolarium, di ba? Parang, hindi na, para sa amin naman yan hindi naman yan kay Pepsi Paloma, mga ganon. Pero, kung totoo man, kung totoo nga na tungkol kay Pepsi Paloma, ganun, pwede, okay lang din naman yung kasi absolute ng freedom of speech Oo. Ano yan, may sa lahat ng forma ng arts, okay lang yan na mag-express ka ng mo. Pero yung kantang, if ever man totoo yun, yung Spolarium kasi, siya parang hindi siya yung direct to the point. Hindi katulad nung ginawa nung ni Daryl Yap. Direct to the point. Nandun pa yung pangalan doon sa script. Kaya nga, nag-sud si Big Soto. Dahil, nabasa ko sa article, kung totoo yun, article, na meron daw script si Big Soto. Kaya niya, eto script mo, i-deny mo pa, ganon. Di ba? May ganon. So, yun kasi parang, kumbaga, talagang ani ka talaga ni Big Soto niya, ni bossing Big niya dahil direkta Hindi katulad nung sa, if ever man totoo yung inaano ni Eli Buendia doon kung totoo man o hindi Pero if ever totoo yun, ang ganda ng art na ginawa ni Eli Buendia. Pinag-isip niya yung mga tao. Ginawa niya yung mga nakaisip man nun. Ginawa nung kaya niyo pala mag-isip ng ganyan Yung mga ganun, di ba? Matalino pala ang mga Pilipino, di ba? Mga ganun. Kaya yung sa akin, art siya ng na kung totoo man na patungkol yun doon, pero nakatago sa mga lyrics ng mga iba't talinghaga. Ang ganda ng art na yun. Sobrang ganda ng art na yun. Yun? Mapyoso yun. Brilliant yun, mga ganong art. Kaya siguro, kasi kung ikaw man di ba? Kuwari, gumawa ka ng kantang yung katulad sa, nagkaroon ako issue. Prominente tao ko, mabigat akong tao. Tapos, ikaw, hindi ka naman masyadong pero yung sa mainstream, gumawa ka ng kanta na may mensahe na hindi direktang sa akin pero yung pinaka-mensahe pero pwede mong yun. Pwede mo i-deny yun. Hindi ko naman dahil sa yun Ano ko yun May maniniwala sa yung tao kasi ikaw gumawa nun Di ba? Mga ganon. So, well, yun. Natawa lang talaga ako. Okay, natin yung Spolarium. Second verse nun. Hindi ko kabisado yung kanta Dumilim ang paligid. May tumawag sa pangalan ko. May tumawag sa pangalan ko. Sino kaya yun? Galing sa kon. May tumawag sa pangalan. 11 palapag. 11 sa 11th floor nga kasi. 11th floor. Yung sa kwento ba? Yung kwento ng manager. Nasa 11th floor sila. 11th floor. Yung chismis. Sa conspiracy, ewan ko, parang sinasabi na yun lang yung Walang yun yung floor. Okay. Kung saan, kasi kondo, di ba? Isipin na natin yung kondo. Maraming palapag yan. Tapos tinanong kung okay lang ako. Tinanong kung okay lang. Tapos, paliwanag ng manager nila dyan dati, may habit sila na magtanungan ng okay ka lang? Yung parang form ng batian. Batian. Okay ka lang? Okay ka lang? Totoo. Yun, gano'n. Yun yung paliwanag ng okay ka lang? Kaso, nakaka-bad trip yung ganyang mga tanong Yung sinira ni Vice Ganda yan Sinira ni Vice Ganda yung mga ganyan Yung alam mo yung tipong pag nakita kayo, papasok ka? Ay, hindi. Yung mga ganon. Pero sa kultura natin, yun yung friendly approach yun Kumbaga, hindi naman kayo agad, hello, hi, hindi naman tayo ganong kultura Yun yung small talk natin. Small talk ng mga ay papasok ka na. Di ba dati yung pasimula pa lang si Vice Ganda, yung sarcastic na binasag ni ni Vice Ganda yan, nakakainis yung ganyan Kaya yung mga yung generation dati, ay hindi. Upo ako dito, ganun. Kumbaga yung lahat yung ni Vice Ganda,
dati kasi bad trip talaga ako kay Vice Ganda eh. Pero ngayon okay naman, hindi naman ako kay Vice Ganda. Ang lang, yung pagpapatawa ni, hindi maganda yung pagka-sarcastic, nakakainis. Katulad yun, binasag niya yung ganong kultura ng batian na okay ka lang, ay hindi ako okay. May mga ganon. Kaya yung sinasabi mo na, traits ng mga Pilipino yan eh. Papasok ka ba? Papasok ka na? Mga ganon. Di ba? Alam mo ba yung mga ganyan traits na ano pa ba? Kakauwi mo lang. Oo, yung mga ganun. Kakauwi mo lang. Galing ka trabaho. Mga ganun, di ba? Pauwi ka na. Pauwi ka na. Hindi, pupunta ako dito. Yun, binasag na yan. Okay, balik tayo dun sa nano ko lang para sayang kasi yung ganung traits kasi pang-friendly approach yun eh na kung saan alam ko yung gustong ipunto ni Vice Ganda na obvious naman na papasok pero hindi mo alam. Traits, kultura yun. Traits ng mga Pilipino yun. Ginawa mong katatawanan, di ba? Pero ngayon, hindi na gumagaw si Vice Ganda eh. Kasi alam niyang hindi maganda talaga siya. Parang nakapagturo ng rudeness. Rudeness, di ba? O kaya yun yung mga nagtatanong ka, papasok ka ba? Ay, papasok ka lalabas ako. Hindi ba gaganon? Di ba? Well, nakapag-create ng si Vice Ganda doon. Ganon, di ba? Nasa kanya na yun. Kaya yung kay Michael B, Mr. Asimo, alam mo yun? Hindi ako. Ginagaya niya si Vice Ganda doon. Yun ba yun? Oo. Hindi nga ba ganun? Yung ine-exage niya. Exage niya, di ba? Ayun. So, balik tayo. Yung tinatanong. Yun nga, okay lang. Tinanong kung okay lang. Ayun, yun nga, sabi nung manager, may gano'n silang batian na, may habit sila na magbatian ng gano'n. Na, kahit naman mga normal na okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Di ba? Lalo na pag gumaganyan-ganyan ka. Siguro may inside joke sila na na pagka nagkita sila, okay ka lang. Di ba? Sa bagay, yung parang nila, parang tawag dito, may past na karanasan sila na yun ang naging soundbite, naging tumatak na may isang naging di okay dahil sa ginawa nila. Okay, sa bagay, maganda yan, no? May punto, no? So, ano yung sumunod na linya? Diba? Okay lang ako. Yun ba? Sabay abot ng baso kasi inuman session na eh. Sabay abot ng baso. May naghihintay. May naghihintay. Sino kaya naghihintay na yun? Si Rich. Ewan ko. Ewan ko. Sa conspiracy, parang may mga nabasa ako dyan, naghihintay na yung bossing, pinaka-bossing. Pero balik tayo sa pinakwento ng yung naghihintay siguro kasama nila. Mga kasama nila. Sila magkainuman. May naghihintay. Okay. Tapos sunod na linya, may naghihintay. Hindi ko na alam yung linya. Yung sumunod na linya, lyrics. Ano ba? Sabay abot ng baso, may naghihintay. Hanggang doon lang po yung kanta. At ngayon. Hindi, yung chorus. Di pa rin alam. Kung ba tayo'y nandito. Parang sa conspiracy, parang yung niluro siya eh. Yung biktima. Tapos hindi niya alam kung bakit. Balik tayo sa isa pinaka-main. Isa totoong kwento. Siguro si Ellie Buendia, hindi ko na alam nasaan ako. Hindi, kasi ang sabi ng manager, kung di ako nagkakamali, umaabot sila talaga ng matagal na inuman na inuumaga sila. Grabe. Sakit sa ulo. Kaya nabanggit din doon yung lumiwanag ang buwan, di ba? Nag-umaga na kasi, naging araw na yung okay. Sa San Juan. Nasa San Juan sila. San Juan, di ko na nasasakyan ang ano ba yun? Di ko na nasasakyan ano ba yun? Gumuguhit na lang sa akin lalamunan, di ba? Yung alak yun, malamang. Sa alak, okay. Tapos, ayon sa mga conspiracy theories, hindi alak, spike na drink yun. Yung inatiban yata siya, yung biktima. Ayun, Okay. Yun lang. Tapos, yun, di ba? Second verse na yun eh. San Juan eh. Naano ko yung chorus eh. Nasaan na ba tayo sa chorus? At ngayon, di pa rin alam kung ba't tayo'y nandito. Pwede bang itigin mo na?
pag-ikot, umikot na siguro yung, isa sabi, umikot ng mundo. Oo. Nahihilo na. Oo. No? Oo. Pagka pinainom ka ng talampunay, iikot yung mundo. Umikot mundo mo eh. Pero, mahirap din kasi yung, yung pag ikaw yung umiikot yung mundo, parang hindi mo na alam, sobrang hilo mo na, di ba? Umiikot. Okay, ano sunod nun? Hindi ko na alam. Hindi ko na maalala yung lyrics. Ayan ngayon, di pa rin alam kung ba tayo'y nandito. Pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Yun lang pala yun. Sa second verse yung sa San Juan na. Sa San Juan. Yun. Pero napaka-literal talaga nung pagkakakwento nung dating manager nila eh. Na tungkol lang talaga sa sa inom. Sa conspiracy, yun nga, nilure si Pepsi sa ikalabing isang palapag. Yati doon, tapos nag-inuman. Tapos na siya doon. Doon na siya ginawa ng kahalayan ng mga komedyante. Nagpatawa muna, no? Pero, ito, conspiracy kasi ito eh. Yung bridge ang pinaka. Ano ba yung bridge nun? Ano ba yun? Anong ginagawa ni Enteng at Joey dyan? Hindi. Verse pa rin yata. Yung third verse yata. Yun na nga, yung third verse na yata. Wala palang bridge, yung pala yung pinakauli. Pintong salamin. Sa pintong salamin. Siyempre, pintuan. May salamin yung pintuan. Tapos, anong sinulat ni Enteng at Joey dyan sa pintong salamin? Diba? Di ko na mabasa. Di ko na ba... Pagkat merong nagbura. Meron dyan, di ba, sabi, sa pintong salamin, yun daw yung law. Law office? Law daw yun. Tapos, may sinulat si Enteng at Joey dyan. Hindi ko na nakita. Yung ebidensya or pagkat meron nang nagbura dahil meron isang nasa posisyon, nasa power. Tinanggal daw yung gano'n. Pinahugot yung papel. Pinahugot yung papel. Yung kaso siguro. Ano yan? Basura na yan. Basura na. Gano'n. Sa pintong salamin. Pagkat sa pintong salamin. Yun sa mga conspiracy yun daw yung pintong salamin, ibig sabihin yun. Yun daw yung yung pag-file ng kaso. Hindi ko na pero tignan natin yung kung ako yung conspiracy theory, parang conspiracy theory sa yung pintong salamin. Sinulat nung biktima yung pangalan ng mga niya. Kaya nga, yan nga. Na habang inahatak siya ni Richie. Richie yung mga igatas. Sinulat niya doon, yung pangalan ng mga niya, assailant. Tas binura ng manggas. Manggas. Hindi, di ba sa mga pelikula, di ba pagka yung mga, lalo sa mga horror o thriller, di ba pagka inabutan sila nung assailant, laging ang shot, muntik nang makalabas sa pinto. Ayun nga. Lang sa salamin. Di ba? Tapos sinulat na lang ng gamit yung dugo, yung totoo, help. Mga ganun. Wala lang. Pero ganda yun may yun kasi isang art kasi din ng ng horror yun eh. Yung parang nearscaping tapos yun yung parang yung muntik na makatakas pero syempre mahirap talaga eh. So ang hirap ng mga ganyang bagay. Kaya kapag meron ng nabura kaya kasi sabi ng conspiracy theories ay nabura yung kaso. No, ganoon. Tapos napapulang sala na sila. Hindi sila nakasuhan ba? Okay. So, eto, i-connect natin sa pinakakwento ng may akda. Bakit kaya yung sa sa kwento naman nila? Sa kwento nila. Kasi yung na yan yung third yung may pintuang salamin doon sa condo unit. Tapos sinulat ni Enteng at Joey, yung dalawang roadie nila ng heads. Sinulat yung pangalan na kung di ako nagkakamali, Elander ba yun? Eliandre. Parang wala, totoong pangalan nung Enteng, Eliandre. Okay. Yun, sinulat daw. Tapos tapos parang kinabukasan nabura. Dahil sa di ba may hamog. Pagka kuminit na, mabubura yung oo. sa balcony, pinto ang salamin sa balcony ng condo unit.
Oh, yun. Yun, literal lang yung ano niya, yung pagkakapaliwanag. Hindi kaya yung tao lang talaga, yung mga Pilipino lang talaga nag-connect talaga doon. Oh, may fenomeno na tawag diyan eh. Hindi ko alam kung pareidolia ba tawag doon. Yung alam mo yun, yung nakakita ka ng mga images. Paranoia. Hindi, pareidolia. Pareidolia. Oh, pareidolia. Alam ba yung nakakita ka ng ng mga muka sa dingding. Parang operation. Nag-ano yung mukha sa buwan. Diba? Minsan yung mapa, mukhang aso, yung mapa ng Pilipinas, mukhang aso, ganyan, yung mga ganon. Kabayo. Kabayo. Tamo yung pareidolia. Wala si Mas gusto sana pero hindi ako sure kung tama yung pagkakabig kasi basta ganun pareidolia. Pareidolia. Ganun din siguro sa sa lyrics, sa At saka open to to interpretation talagang karamihan ng ng tula ng mga totoo. Ganun yan. Bahala ka na. Yun nga yung joy nun eh. Yung isang liriko, ikaw magpapaliwanag ng naayon sa gusto mo. Yung nakikinig. Walang magagawa doon yung nagsulat. Kasi interpretasyon niya yun eh. Pero ang ang pinaka kasi diyan. Yung mga Pilipino, yun yung pinipilit nila na yun yung kay Pepsi Paloma kaya. Pero hindi ibig sabihin na yan ang interpretasyon nila, yun ang katotohanan. Yan ang katotohanan, hindi totoo. Interpretasyon lang nila yun. Kaya yun. Pero tingnan natin yung trailer nung malay mo, Spolarium talaga yung tugtog. Bilang pala si Spolarium talaga yung tugtog. OST, Spoliarium. Nakakatawa yun. Nakakatawa yun. Talagang kontrobersya. Kontrobersya talaga yun. Hindi, tingin ko, if ever man mangyari yun, baka madamay i-heads dyan eh. Bakit nyo pinayagan? Hindi. Baka i-heads din yung walang batas na dadamay sa kanila doon. Wala, ginamit lang yung kanta nila. Nagbayad ng rights. Okay lang yun. Business is business. Pero may karapatan silang tumanggi. Ganun yun. Ewan natin. Pero titignan natin yung Spolarium yung behind. Talaga siya valid talaga siya na hindi talaga siya hindi siya tugma siya pero parang hindi mo sinasadya. Kung sakaling hindi sinasadya pero may akda lang may nakakaalam nun. Siya na nakakaalam nun kasi pwede niyang yun nga sinasabi ko kanina. Pwede niyang pwede niyang i-deny yun eh. Pwede niyang i-deny at oo yun eh kasi depende yun sa kakahantungan ng kanyang karir. Pero kung talagang wala na siyang karir, hindi, yun, kanta ko yun para kay Pero syempre, pinapangalagaan mo yung imahe mo, pinapangalagaan mo yung mo, na gusto mo pang mamayagpag bilang isang artist, ay hindi yan para sa kanila. Iba yan. Pero sa back of your mind, para yun doon talaga. Pero kailangan lang talagang pangalagaan ng aking sarili. Yung mga ganon. Pero no one knows except Eli Buendia. Siya lang nakakalam niyan. Tingin ko, kung ako si Eli, tapos matanda na ako, tol? Sabay doon isuwalat, no? Doon ko tapos yun, magtitweet lang ako, o kaya post lang sa ang sagot ay oo. Yun lang yun. Tapos, magkakanda leche-leche na yung mga, mga netizens nun. Ano kaya yun? Totoo pala! Tapos sumunod na tweet, i-tweet niya lang yung bote ng RC. RC tol. RC Cola. Lang pala ng RC, no? Mabubuhay ulit yung meme nun, tol. Sa pagkakataon na yun, paldo ulit yun. Kasi magkakaroon ulit tapos sabay promote engagement. Sabay promote ng remastered na ng Spolario. Totoo. Tingin ko nga malay mo, no? Malay mo, nasa isip na ni anybody ito gagawin na. Pag na talaga, ito na yung, syempre, bilang artist, hindi ka na makagawa na Di ba? Iano mo yung dati mong crap. Kumbaga, lalagyan mo ng spice. I-repackage mo. I-repackage mo para another. Kaya ngayon, yung mga dating kanta, nagiging umuuso ulit, di ba? Parang, kaya naniniwala ako, cycle lang lahat eh. Cycle. I mean, lahat naman. Di ba nga, tinuturo sa atin, sa bata pa tayo, mga life cycle eh. Cycle lang lahat eh. Cycle ng
ng buhay. Oo. Diba? Paulit-ulit lang. Ano ba, may lyrics ba na paulit-ulit doon sa ano? Sa paikot-ikot? Paikot ng mundo. Pag-ikot ng mundo. Ikot ng mundo. Pag-ikot ng... Tapos, ayun pala, sabi ng mga conspiracy theorists dyan, dahil nga ilang ulit siyang hinalay. Yun ang sabi ng mga conspiracy theorists. Hindi natin pinatotohanan. Ilang beses pagsalita ng 25 pag-ikot minutes. ng mundo? 4 na beses? 3 beses? Tatlot kalahati. Hindi. Eto napansin, alam mo yung, di lang tayo sa lyrics titingin. Yung elemento ng tugtog. May napansin ka doon? Parang wala yung akong yung ewan ko kung sa anong version yun, yung version ng Imago. Imago ba nga nun? Yata? Oo, yung remake. Remake. Pati yung, di ko alam, I don't know kung di ko sure kung sa E-Heads version yun. Pero tingin ko parang sa E-Heads, parang ko na sa yung yung pagsalita ng ikot ng mundo, tapos yung sounds niya, yung parang, yung alam mo yung parang nag-rewind. May tape rewind. Oo, narinig ko yun sa Hindi ko pag-ikot napansin na, ganon. Di ba, ang E-Heads meron silang parang, ako, di ko alam medyo malikot din ang iisip ko Hindi lang ko sa lyrics sa sounds din Kasi napansin ko yun, pag-ikot na mundo, yung dulo ng tugtog na yun, bilang nasisirang ng tape, or bilang babalik ulit yun, or alam mo yung nasisirang plaka, yung parang bumabalik. Di ba, ganon. Parang tumatalon. Kaya inisip ko, nung time na nung pinapakinggan ko yung Spolarium, sabi ko parang merong, kahit sa tunog, sa tugtog din, baka wala lang, nilikot ko lang yung isip ko, ewan ko lang. Napansin mo ba yon yung sa pag-ikot ng mundo, gumaganon? Hindi ko napansin Wala tayong pero gusto ko sanang gusto ko sanang i-bring up yun So, malay mo, di ba? Siyempre, yung mga gumagawa ng kanta, hindi na sa lyricismo nagbibigay ng subliminal message, maging sa tugtog. Diba? Malay natin, wala lang. Ako, kung lumikot yung utak ko katulad ng mga Pilipinong mga nag-connect sa Spolarium Kaya, ayun lang, yung siguro yung at napapanaw nitong Spolarium I mean, di pala Spolarium, yung Pepsi Paloma. Dahil nga sa pelikula. At controversial. Syempre, etong mga Pilipino, kinunik lang sa Spolarium. Parang coincidence lang yata to, no? Maaari. Hindi. Ayon dun sa eyewitness na credible na yun nga, si Karen Araneta ba yun? Yung former manager ay walang kinalaman yung kanta kay Pepsi. Tapos coincidence din yung ending sa Joey din Hindi kasi yun nga daw. Yung pangalan ng ng roadies nila. Mga kaibigan nila, roadies nila. Sakto din yung Tapos nagsakto pa yung sa Alapaap, di ba? Kaya daming kaya ang galing ng mga Pilipino no? Nagko-connect-connecta nila yung mga ganyang bagay. Maraming Wattpadder tol mga nagwa-Wattpad. Wattpad. Kaya galing gumawa ng kwento. Ang galing, di ba? Pinagtatagni-tagni yung mga yung mga pangyayari. Alam mo kung bakit? Kasi ang mga Pilipinas, ang mga Pilipino, mahilig sa drama. Oo, tama. Mahilig sa drama. Mahilig sila sa mga plot twist. Oo. Di ba? Kasi pag nanonood, di ba, ng mga telenovela, di ba? Pag ay, baka kapatid niya si hindi lang yung mga ganun. Ampun lang pala. Ampun lang pala yan, kaya pala ganun yun. Ang likot ng isip, nila, no? Di ba, parang, ang galing talagang mahilig sa plot twist. Kaya tayo, sa atin, lalo na sa yung plot twist Ay, yung dating kontrabida pala. Bida pala, no? Yung dating, akala natin bida, kontrabida pala. Mga ganun, di ba? Mahilig sa mga plot twist. Hero pala itong
pinatapon natin. So ito parang ngayon ito sa nangyayari ngayon sa issue na to. Parang ang ano ng mga Pilipino diyan papatawa-patawa lang yan, walang ya pala yan. parang gano'n, ano? Gano'n, di ba? Papatawa-patawa, walang ya pala. Papatawa-patawa na. Walang ya pala, gano'n, di ba? Kaya, ayun, mahirap Sobrang hirap ng ang hirap niyang... Tapos bata pa nun si yung biktima, si Pepsi. Ilan Parang taon? 17 lang yata. Ay, ano yun So, tapos umandun, mahilig pala talaga sa bata. May mga ganun yung may mga ano dyan. Paano naman, nakukonect na naman. Kino-connect na naman na gano'n. Mahilig talaga sa bata. Yung tapos yung, it all interconnects sabi nga ni Paulul Interconnect. It all interconnects Sa, yung director naman ng pelikula, mahilig, Ay! magsama-sama sila talaga Ganun na lang, magsama-sama na lang sila. Didemandahan pa, pare-pareho lang. Teka, sakaling totoo na naman. Ayop na yan. Sila na nakakaalam yan. So nakakatawa yung... Connect ko nga, no? Ano lang, simulation lang lahat Parang alam mo yung tipong, di ba nga, pinag-usapan nga natin kanina, mga coincident. Di ba? Mga coincidence lang ng mga data, tapos nagkakatugma. Pero di naman talaga, who knows, no? Di naman talaga magkaka-connect, at di naman talaga, pero nagkakaano. Pero yung sinabi mo, nagulat ako, pareho. Konektado, kaya nabibigyang talaga tawag dito, nabibigyan din talaga, nabibigyan uy, baka totoo kasi ang daming data ang kumukonek Ganun tayo di ba? Pag may mga data tayong hawak, tapos nagkukonek-konekta, ay, baka nga ito nga yun, mga ganun, di ba? Yung mga hunch, tawag na hunch ba doon? Siguro inihadya na to. Kasi konektado may mga signos may mga sign na tapos minsan konektado. Kaso ang dito, ano kaya sinasabi sa atin ng universe? Ba't kaya ganyan? So dalawang mahilig sa... minsan pag gagamitin pa yung divine intervention. Baka sabihin, baka ito yung sinasabi sa atin. Malay mo. Magiging absolute pag sinabi yung ganun. Malay mo, isang sign to na Bigyang read between the lines. Diba? Read between, hindi, nami-miss nyo yung bigger picture. Hindi to hindi to tungkol sa, kumbaga parang sa issue na to, hindi 4 ang rapist. Ilan? 5. Baka ganon. Baka lang Baka lang. Ano lang yon? Hindi, patawa lang yon. Wala kaming 35 million. Wala kaming Hindi, yun lang naman din. In-scrutinize natin or dinisect natin yung Wala lang. Sinubukan lang natin, Pero kung gaano man katotoo yun, sa akin, for me, hindi mo na kailangan gumawa ng ganung pelikula, no? Ako, hindi ko naman hindi ko mahadlangan kasi karapatan niya Karapatan Ngayon, kung may... Kaya lang, karapatan din namang maghabla ng mga offended. Offended. Yung mga na-offend. Karapatan din nila magreklamo. So, wala. Let it play out. Bahala sila sa buhay nila. Ano lang yan, at the end of the day, parehong nasa entertainment yung nagbabanggaan. Totoo. Parehong pwedeng makulayan yung mga motibo nila. Diba? Kung bakit nila ginagawa. Kasi yung director may track record na yan na mahilig sa kontrobersya, yung mga art niya. Totoo. Tapos yung isa naman, konektado sa politika. Diba? Kaya nga yung sinasabi baka nga daw sa mga political na may angle siguro. Pwedeng tignan na ganong angle. Kasi kahit naman siguro yung mga mag-iimbestiga diyan, titignan yung mga angle ng mga ganyan. Kung ano ba to, kung gaano ka malicious yung malisyoso ba talaga yung yung pelikula. Talagang siya kumbaga ay kung black propaganda ba to laban. Totoo. Yung gano'n. Pero kung titignan mo, parang gano'n ang lumalabas. Siyempre. Dahil nga, napapanahon. Sakto sa panahon Pasakto sa panahon. Sakto dun sa mga posisyon nila. Involve.
Kaya, pero yun nga, 35 million ba yung ano? 35 million yata. Ang If ever matalo sa yun, Danyos. Danyos. 35 million. Kaya ngayon, mahirap din ba pag natalo ka sa alam ko ewan ko depende yan sa judge eh. sa kaso o sa judge. Oh. Yung kung makukulong siya o ano. Ayun. Pag di okay. Maganda yun, makulong siya tapos May nabasa akong isang parang mga comments. Dapat may nagsabing ganun. Dapat kung di naman totoo 'yan, dapat manahimik ka na lang. Referring kay Vic Soto manahimik ka na lang kung di totoo 'yun. Pero bakit ka nagsampa ng kaso? Ibig sabihin totoo. May mga ganun. Pero sa akin, kailangan mo din oversimplification yun eh. Ano yan eh? Policy din. Policy na naman yan na it's one or the other. Hindi eh. Kasi kung sa akin, kung di totoo yun, edi kailangan mo pa rin linisin pa rin yung pangalan mo kasi masisira pa din yung pangalan mo kahit hindi totoo yun eh. Nandun yung pangalan niya eh, kaya nga talagang sa script nandun din, pati yung teaser nandun yung pangalan. Tapos kabuhayan pa niya, yung reputasyon niya. Doon yung maano yun eh. Yung masisira yun eh. Kaya talagang yun yung mga titignan ng diyan, ng kaya kailangan talaga mag-ano talaga siya, mag-action talaga siya. Kahit hindi totoo yun, action talaga siya kasi ikaw ba gawang ka ng gano'n, tapos nandun yung pangalan mo, di ba? Pwede mong pangalan na kung ano kaya, no? Ano? Pagka, di ba, ganun yung title, The Rapist of Pepsi Paloma. Pero binago lang yung mga pangalan. No, halimbawa imbis na Vic Soto, Vic Soho, ganun. Ganun pa rin. Yun talagang ridiculous talaga. Ito, alam naman natin si Vic Soto, pero for the sake of being safe sa libel, gawin nating Soho yung apelido, Vic Soho. Kamag-anak ni Jessica Soho. Ayop na yan. Ganun. Pero kasi full na pangalan talaga yun. Kaya si Vic Soto. So hindi rin naman masisisi si Vic Soto kasi karapatan niya din naman na-open siya eh. Na-open siya. Saka mahirap yan eh. May mahirap yung ganyang bagay na ikaw gagawan ka ng ganyang pelikula nandiyan yung pangalan mo. Pwede man kumuha ng ibang name. Katulad nga sinabi mo kanina. Pwedeng iba, wari. Bandolki, gano'n. Tago mo sa Bandolki. Gano'n. Okay, gawin Rick Soto. Rick Soto. Tapos Dick Soto. Wag mo Soto, Dick lang, Dick. Dick. O kaya dapat na lang, derive ka ba ni Vic? Ni Vic as in, yung Vic Soto pero ang spelling ay B as in baboy. B. Ano pa rin kaya yun? Libelous pa rin kaya. Libelous. Bakit? Binago naman yung pangalan eh. Ginawa lang baboy B. B as in boy eh. Yung kaya. Hindi Victory. Yung sounds kasi. Victory pero K ang huli. Imbis na C. O kaya yung apelido imbis na S, Z. Zoto. Vic Soto. O kaya may H sa yung imbis na TTO, THO, Vic Soto. Oo, gano'n. Tingin ko pa rin yan. Libelous pa rin yan. kasi malapit pa rin eh. Malapit pa din eh. Hindi, pero tatawa lang ako ang sinasabi ng director dahil parang pumupustura siya na matapang eh. Hindi kasi nagmumula sa katapangan yung niya, yung pelikula niya. Boldness, boldness na siya. Brave and bold. Bold, yan. Brave and bold. Grabe yan. Tsaka mahilig sa magdidemandahan pa sila, mag-join force sila. Ayop na yan. Kaya mahirap no? Kaya, ayun. Kaya mahirap yung isipin yung mga ganyang bagay. Kaya tayong mga Pilipino, isipin natin yung future natin ngayon eh. Ngayong taon na to. At ngayon,
kailangan natin mapag-isip talaga eh. Isipin, scrutinize kung ano yung mga track record, yung mga record. Kasi mag-election, no? Oo, di ba? Hindi yung dadaan sa kasikatan, mga vlogger, mga ganun. Hindi ako, hayaan mo na. Hayaan mo na sila. Hayaan mo, iboto na nila para mas maganda nga makita na na talagang yung mag-crash and burn. Para madala. Tignan natin kung madadala yung mga tao. Hindi na nga nadala. Ilang taon na eh. Kaya nga sabi nga daw, parang walang nangyari sa ginawa ni Jose Rizal. Ang mga bayan, sabi nung mga meron akong sumiga. Yun nga yung baliw. Hindi baliw. Mga sinasabi ng mga matatalinong tao sa likod ng mga sumisigaw ng hustisya. Ayan, sinasabi nila na para saan pa yung ginawa ng mga ating bayani kung ganito pa rin ang ating pag-iisip? May punto naman. Kasi itong mga bayaning to, namatay to dahil para buksan ang ating isip at makawala tayo sa tanikala ng kung saan man tayo nakatanikala. Di ba? Pero until now, nakatanikala pa rin tayo eh. Ganun talaga tol eh. Hindi mo Kaya hindi mo maputol yung kadena eh, yung tanikala eh, yung kadena sa mga. Tapos sasabihan ka ng sa June 12, Happy Independence Day. Kala mo totoong malaya eh, no? Diba? Happy Independence Day. Araw ng kalayaan. Diba? Ang totoo, malaya ba tayo? Hindi tayo malaya. Nakatanikala tayo sa matinding. Pero to be fair sa mga sa masa, nahihirapan ka mag-isip kung walang laman yung sikmura mo tol eh. Totoo. Paano mong uusisain pa yung mga bagay-bagay kung problema mo yung pagkain araw-araw. Kaya walang time magsiyasat. Kaya madali tayong nasusway yung karamihan sa atin sa mga headlines lang eh. Diba, mga fake headlines lang sa Facebook. Kala mo yun na yung buong kwento, yun na yung katotohanan. Kasi wala kang time. Kasi naka-break time ka lang eh. 5 minutes lang yun. Babasahin mo ba yung buong article? Mag-research ka pa ba? Hindi na. Pabalik ka na sa trabaho mo. Kundi, kasi kailangan kumakalam na sikmura mo. Kaya magmumula ang lahat ang pag-evolve nung kaisipan ng tao. Pagka yung basic needs niya, nami-meet. Yun ang iniipit. Kaya meron ka ng oras para para usisain yung mga bagay-bagay, magsiyasat, i-appreciate yung mga stars. Yung kamalayan mo ay pataasin. Tapos mag-isip ka pa ng mga malalalim. I-connect mo yung pati yung mga kanta ng Sex Bomb, i-connect mo na sa natin, spaghetti pababa. Natin spaghetti pababa? Ano yan? Sige. Yung spaghetti pababa, ngayon, yung kanta nila, kukonect ako naman. Lulikot ko lang yung di ba? Sige, pwede natin gawin spaghetti yan. pababa ng pababa. Kasi kaya pababa, pakunti spaghetti mo kasi mahal na eh. Mahal. Kaya spaghetti pababa eh. Pababa. Tapos spaghetti pataas. Yung presyo. Yung presyo tumataas. Oo. Kaya i-connect natin. Mag-connect tayo ng mga kanta ng mga... Ikaw, ano ba i-connect mo kanta? Hindi, yun nga. Ba, yung spaghetti, mababa na dun sa, sa bandihado. Totoo. Ngayon, ganito na lang. Dati sumasaya dun sa takip, Tapos na iniinit mo pa. Kaya pang iinit hanggang January 5. Hanggang kailan inabot ng spaghetti nyo? Hanggang kailan inabot? Hanggang January 3 lang. January, hindi umabot ng 3 kings. Hindi na umabot ng 3 kings. Sa amin din, mga ganyan lang din. Wala. Dati umabot pa. Kasama na nga ng January 20 yan eh. Kasama na doon yung spaghetti nung kapitbahay. Ito lang. Kasama na yun. Hindi na umabot. Hindi umabot ng 3 kings. Kaya yun yung Yun. Marami pwede mong mga kanta. Ano ba mga kanta mong pwede mo i-connect sa mga conspiracy? Wala pa ako maisip sa ngayon. Pero magbanggit ka. Ano bang Apatapati. Yung apartment. Yung apartment. Apato. Di ba apartment, di ba yun? Apartment yun eh. Apartment, di ba? Kasi ang paliwanag nga doon ay doon sa Korea, di ba? Doon sila makikita. Doon sila nagiinuman eh. Don't you? Pwede rin, no? Yung mga taong namumroblema. Pagkabayad mo ng apartment,
Pagkabayad mo pa lang, kinabukasan, problema mo na naman ulit pambayad. Di ba? Ang magandang himayin yung mga kanta ng Green Department. No? Oo, pwede yan. Sa next episode, pwede natin himayin natin yung 8 pa. Oh. Ano yun, tungkol sa kahirapan din yan eh. Kulang yung pera ng tao. Eto, natin yan, Lunes hanggang Sabado, puro na lang trabaho. Tamo, sumasalamin sa tunay na buhay. Pagkasapit ng linggo, kailangan magnegosyo. Sumideline pa. Kailangan mag-sumideline. Kulang talaga yung kinikita. Maghanap ng racket at bucket para laging may laman ng aking wallet. Tamo. At ang pangit ang laging nakasabit. Ano kaya yung pangit ang nakasabit? Ang pangit ng laging nakasabit. Siguro sa jeep, nag-1, 2, 3 kasi. Diba? Para makatipid ka. O Ah. kaya sabit ka lang dun sa sa kasama mo sa bahay, siya yung sumasagot. Sabit ka lang. Pangit ang laging nakasabit. Bitin sa hangin. Tamo, bitin sa hangin. Ang bukas pa, walang mahahain. Tamo. Wag mo na akong tanungin kung may bigas pang sasaing. Sasaing. Tamo, problema talaga. Sumasalamin sumasalamin sa kahirapan. Sige pa, tuloy mo. Ano ba yun? Yung bakit? Para laging may laman ng aking wallet. Bakit? Ang pangit ng laging nakasabit. Bitin sa hangin, ang bukas pa walang makain. Pag naon tanungin kung may bigas pang isasaing, sakit na isipin, taas na ng bilihin. Tangina na yung kamatis par. 600 yata isang kilo. Ayun. Hindi nga, seryoso? Dito sa palengke dito sa atin. 600? Yata, pero kung 400 man or 600, parehong pakyo sila eh. Pareho lang yung reaction mo. Mas malakas ng konti pagka 600. Mas malakas yung mura mo. Naalala ko nung New Year. Ang mahal ng buko, 100 pesos. Isang peraso. Yung mga trader ang may kagagawa niya, hayop na yan eh. Grabe, di ba? Hindi naman yung magsasakang dyan eh. Yung mga trader, yung mga middleman. Biruin mo 100 pesos, dating 35 pesos. Pero dapat kung magmamahal yan, di ba? Kung 50 pesos lang, di ba? Hindi, 100 eh. Ganon. Hindi na-enforce yung yung pag-control sa presyo eh. Or siguro dahil sa seasonal. Kaya nga, pero hindi naman dapat ganun kagrabe yung Magkano yung normal na presyo? 35. 35 tas lagi sa daan. Oo. Tiba-tiba. Kaya yung nagtitinda ng buko sa amin, tiba-tiba, gagawa, siya eh. 20-20 lang dapat ang di ba? Wala. Hindi na ma-moderate yung greed eh. Ayun. Sa lyrics tayo ng isipin, taas na ng bilihin, pilitin mong abutin, kita mo, makakaraos din. So ano ibig sabihin nun? Hindi, hopeful pa rin siya, 'di ba? Kaya positive pa rin siya na kahit ganyan siya, lugmok siya sa kahirapan. Umaasa pa rin siya na basta hindi siya titigil. Makakaahon pa rin siya. Ayun. Okay. Next, pero sa next episode na natin yun. Yung una, inyo kaya naaalala. May may sequel. May sequel yung ba? kanta nilang yung may libre kang toothpaste. Yun ba yung sumunod doon? Diba, Nauna ba yung una, inyo pa kayang naaalala. Sa AEOU, meron akong binibenta, special over dye. Tapos nabanggit yung shampoo dye. May libre kayong toothpaste. Di sa isang kanta nila yun, di ba? May sequel. Kumbaga, siya, inaalala nyo yung isang kanta namin. Yung mga ganun. Konektado siya. Kaya para may idea ka na, na yung kantang 8 pa, sa mga businessman yan. Sa mga maliliit, mga na negosyante. Yung mga lang, sumasideline. Diba? Kaya sa susunod natin yan, natin yung mga kanta ng department. Natin. Pero maganda yung napag-usapan natin, yung unang verse ng... Natatawa ako naalala ko kasi, ginawa kong tawag dito, ano tawag sa Facebook? Yung pag nag-ano ka ng... Bio? Hindi. Yung status mo? Status ba yun? Yung mag-status ka? Sa Friendster ba yan? Hindi, sa Facebook na. Dati. Mag-status ka, di ba doon mo sinasabi yung mga yung mga nangyari sa buhay mo. Nag-ano ako noon, nag-post ka? Naglagay ako ng status ng yun nga yung unang verse ng ng 8 pa nung Lunes hanggang Sabado, puro ng trabaho. Ang dami nag-comment isa doon yung sabi ko noon. Grabe naman, hindi niya alam na kanta yun. Grabe naman yung ang toxic naman yung pinagdadaanan mo. Chill ka lang, gaganon ako eh. Kaya kung titignan natin, parang ang toxic niya, Lunes hanggang Sabado, puro ng trabaho. Pero nangyayari talaga yun. Sa karamihan sa atin, Lunes hanggang Sabado, magtatrabaho. Diba? Pero dapat,
hanggang Biyernes lang dapat tayo eh. Hindi. Kaya, may pasok ng Sabado, tol. Minsan, half day, ganyan. Diba? Oo. Pero, ito ano tayo sa trabaho? Kasi, ako kasi hindi na kasi ako sa trabaho, kaya di ko siya ramdam. May mga iba kasi nakasama ko sa trabaho na, di ba, holiday, Christmas, New Year, mga tinatamad pa pero kumbaga sa akin, sabi ng ganun, di ba, January 2, pasukan na. Pero kailangan wala tayong pera. Pero siguro kung masagana siguro ang natin, yung bansa natin, siguro hindi na tayo maghahabol ng mga, siguro instead of January 2, mga next week na, mga ganun. Hindi, kasi kailangan, kumbaga parang pinipilit nating maging productive sa mga bagay-bagay na i-ignore mo na yung maiksing bakasyon. Basta maging productive. Kaya inisip ko kasi, kung masagana siguro natin, bansa natin, kumbaga, yung hindi tayo masyadong mag-aano ng kasi hindi magrereklamo. Oo, magrereklamo. Talaga, pagka nasa maayos ka, ba't ka magrereklamo? Oo, di ba? Ganun yun. Tsaka, kung nasa maayos ka, mas magiging productive ka eh. Totoo. Ganun yun. Kaya lang itong mga master natin, talagang inaano lang tayo eh. Yung mini-medya-medyahan lang tayo na hanggang dito ka lang para sapat lang na gutom ka at iyon ang motivation mo para bumalik sa trabaho. Kasi ang pangit, nagiging resiliency mo eh. Kasi ngayon, yung mga toxic, iiral na dyan, yung toxic traits eh. Yun nga, yung overly, resilient. Oo. Naroromanticize na. Higpit kang sinturon mo. Tangina, wala nga sinturon. Strong nga eh. Strong. Ayun, mga ganun. Yung kumot, mamaluktot ka. Mamaluktot ka. Mag-maiksi ang kumot. Ni-romanticize na nga. Tama. Kaya, ayan. Hirap na natin ngayon, yung mga... Huwag ka muna magkamatis. Kaya ako, puro tomato paste yung Hindi nga seryoso, 600 per kilo. 400 to 600. Mahal na. Tapos grabe pa rito sa palengke dito sa amin. Talagang ito yung pamantayan ng nakaka-high blood na presyo eh. Yung sobrang taas dito. Parang ang baboy yata dito, 500. Isang kilo. Mahal? Grabe naman. Ewan ko mali ako nang napiling pag-isponan na lugar. Nandito ako sa yata difficult setting. Difficult setting. Sa hard eh. Ayun, so yun lang natin. Kasi sunod, anong mapag-usapan natin? Pwede natin pag-usapan yung mga green department. Pwede naman. May double meaning na. Mga enjoy lang. Mga chill-chill lang. Chill-chill lang. Huwag masyadong controversial. Ngayon, controversial eh. Katulad ng panahon ngayon eh. Hindi, tsaka natin ito, nag-iintay tayo ng magbabayad sa atin kasi mag-e-election. Ilagay lang natin dito yung poster. Pwede kaya yun? Itong election. Nakatanggap ako. Tumanggap ka? Kasama ko si... Yung mga ganun. Nakatanggap ako. Kahit natapos election, may pera pa din. Mangolekta ka ng pag may namigay doon sa inyo, yung mga sardinas na may muka o pangalan. Tapos display natin dito. Pwede. Yan na natin. Display natin dito, yung mga ganun. Ayan. Tapos yung mga pa ba? Basta yung mga merch ito, mga sabit natin dito. Pwede. Pahirap niyan. Magiging political vlogger. Hindi, lang tayo. Nag-enjoy lang naman tayo sa Wala naman tayong pinopromote. Kaya, ayun lang. Maraming salamat sa mga manonood, no? So, ito yung aming episode 6 na tayo, di ba? 6 na Puro mga tropa lang yata natin nanonood eh. Mga tropa lang. Sa mga tropa. Kasunod, meron ba tayong sana meron na tayong guest, no? Mahirap pumanap ng guest eh. Walang Si Abrid. Pwede na. Pwede naman. Pwede. Ayun. Sige, next na lang. Sige. So, ayun lang. At ano bang pwede nating ender natin? Ano bang masasabi mo? Napag-usapan natin. Ako tingin ko, pwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo. Pag-ikot ng mundo.
Walang ender. Walang Ayun, end. yan. Ang pag-ikot ng mundo, continuous yan eh. Oo, tuloy-tuloy tuloy-tuloy yan. pag-ikot. Kaya wala tayong magagawa. No? Sa pagtanda, sa pagtaas, sa pagsunog, katulad nga. Ngayon, yung wildfire, grabe yung wildfire. Eh. Oo, sa ano. Alam mo ba na ano yun? May conspiracy din doon. Ano naman? Directed ano daw yun? Energy. O ano daw? Sinadya, deliberate. Kaya sudog ngayon. Baka ma-N-word tayo niyan, ha? Hindi, wala. Hindi tayo ano yan? Hindi, tsaka maluwag na ngayon ng Facebook eh. Okay. Niretract na ni paring Mark yung ano eh, yung policy niya na ano eh. Niretract niya. Yung fact checkers. Yun nga. Papalitan niya ata ng community notes. Parang sa Twitter nun. Parang sa Twitter. Community notes. Ayun. Kaya medyo maluwag ngayon. Pwede kang ano. Mapansin mo, banggit ng R-word. Oo nga. Kasi medyo maluwag-luwag na ngayon. Okay. So, yun. Ano mo conspiracy doon? Hindi, si Mark Zuckerberg. Hindi, yung sa ano. Sa wildfire. Sa wildfire. Ayun nga daw, tulad daw yan nung nangyari sa Hawaii na deliberate din. Na talagang... Anong gusto to what end? Ano yata, parang destabilization, sabi niya gano'n. Okay. Kasi nga, magpapalit na ng pamunuan, di ba? Si Trump na eh. So, ayun, parang dinidestabilize siya ata. Ayon sa mga konspirador. Conspiracy. Conspiracy theory. Naman conspiracy. Nagsimula tayo sa conspiracy, magtatapos tayo sa conspiracy. Minsan ang conspiracy naman din, kailangan, ano din siya eh, hindi siya, parang nakalutang siya na idea hindi, tama ka doon. Na hindi mo siya pwedeng i-claim, hindi, na nandyan lang siya. Di ba? Tsaka, hindi naman tayo pwedeng magtatanga-tanga pa ba tayo? Lahat naman ng napapalibutan tayo ng conspiracy. Pinalaki nga tayo sa conspiracy theories. Diba? Yung mga simpleng conspiracy, ano ba? Yung mga pelikula lang, tol, di ba? Ano yan? Laging yung nasa kapangyarihan, yung mastermind. Mga nilalaro mong video game, si Mario, tol, hari ang pinapabagsak nun. Oo diba? nga. Yung mga yung mga conspiracy din eh, no? Yung Voltes 5, yung Bohemian, diba? Yung mga may power. May power. Yung mga nasa kapangyarihan, yun ang kumokontrol. Tapos, ngayon, yung mga woke, na parang ini-ignore nila totally lahat na. Conspiracy yan eh. Conspiracy. Imbis na maging open. Hindi kaya tao lang gumagawa ng conspiracy? Tao naman lahat gumagawa. I mean, what are you trying to say? Yung parang, nag-create ka ng ganon para lang another... parang alternate truth mo. May mga ganon na ganon ng gusto. Diba? Gumagawa ng alternate truth. Dahil may pansarili silang gain. Nabawa, magre-revision ka ng history. Ayan. May gain ka dyan, sigurado. Bakit mo gagawin? Diba? Malamang may gain ka. May ganansya ka. Okay. So, yun lang. Salamat. At ito na episode 6 ng The Medyo Podcast Show. Maraming salamat sa inyo. Peace, we out. Thank you so much.